paano ka nabiktima nitong online scam na to? May lumapit po na sa akin mga atleta dito sa QC. Alright. Tapos nanghihingi sila ng treadmill para sa kanilang pag-practice. So magdo-donate ka dapat? Magdo-donate dapat ako. So naghanap ka ng treadmill for yes. them? Facebook Marketplace. So ano nangyaring arrangement? Ito matindi, sir. Kasi may totoong seller. Alright. Tapos, si totoong seller, kausap niya na to si middleman. Okay. Kaya si middleman nag-inquire sa kanya about sa product. Ngayon, yung bibili, ang pakilala niya sa akin, asawa niya ako. Alright. Tapos, ako naman naka-message ni middleman, ang pakilala niya, asawa naman niya si seller. Yung possible sa ginagawa ng middleman is siya yung nakikipag-transact sa kabilang panig and Both with sides. you also as well. Ginagawa niya yung trabaho niya bilang isang middleman, pero kapag dating na sa abutan ng pera, hindi niya abot sa kabila. Sa kanya na yun. Ganun lang nangyari. Lester, diretso na tayo sa sumbong mo. Ikwento mo naman sa amin, paano ka nabiktima nitong online scam na to? Actually, sir, ang nangyayari kasi may lumapit po na sa akin mga atleta dito sa QC. Alright. Tapos nanghihingi sila ng treadmill para sa kanilang pag-practice. So magdo-donate ka dapat? Magdo-donate dapat ako. So naghanap ka ng treadmill for yes. them? Facebook Alright. Marketplace. Then? Tapos nakita ko ngayon yung kanyang advertisement. Tapos nagustuhan ko dahil maganda pa naman yung kanyang tinitinda. Magkano yung yung treadmill na nakita mo? Ang first offer niya like 25,000 but na-bargain ko siya ng around 21. So sabi ko, pag maganda yung first transaction natin, I'll get another 4. Hindi po kami nag-payment first kasi alam ko nga usually scam yun ngayon. No? So ano nangyaring arrangement? Ito matindi, sir. Kasi may totoong seller. Alright. Tapos si totoong seller, kausap niya na to si middleman. Okay. Kaya si middleman nag-inquire sa kanya about sa product. Ngayon, yung bibili, ang pakilala niya sa akin, asawa niya ako. Alright. Tapos ako naman naka-message ni middleman, ang pakilala niya, asawa naman niya si seller. Sorry, si middleman talaga yung gusto mong ireklamo dito, Yes, not the seller. definitely. So, Yes, just to be clear lang. Sabi ko sa kanya, ganito sir gagawin natin. Before ko siya bayaran, I'm gonna book a Lalamove driver, ako Okay, yung mismo, courier. para syempre alam ko yung details, di ba? Alright. So, pag book ni Lalamove driver, the Lalamove driver will go to the place. Before niya pick up, check niya yung item. Then, pag okay yung item, bago niya isakay, babayaran ko. So, ganun nangyari. Dumating doon si Lalamove driver, chinek niya ngayon, kausap niya yung totoong seller. Tapos, ang akala ni seller, syempre, asawa niya nga ako. Oo. Tapos, ako din, asawa ko siya. So, pag sinisend ni seller ngayon sa kanya yung picture na Pino-forward sa'yo. Pino-forward sa akin. Tapos lahat naman ng kailangan ni seller, Pino-forward niya rin doon sa kabila. Kasi ang alam namin so, talaga pareho, siya yung namamagi. Yung Lalamove driver, pakita na ng ID. Tapos sinecheck ko ngayon kasi ako yung nag-book eh. Ay, pareho to eh. So, kumbaga, in terms of that, mas mapapaniwala ka niya na talagang legit talaga yung transaction. So, kumbaga, I'm not sure, kasi mukhang sanay na itong middleman na to eh. Kumbaga, napaikot kayong dalawa. Both you, si buyer, ikaw, di ba? Pati si seller, napaikot niya. Para lang kumbaga, pinalabas niya na, kumbaga, asawa ako ni ganito, asawa. Di ba? Parang napakagaling. Yung nakikita ko naman dito, yung possible sa ginagawa ng middleman, is siya yung nakikipag-transact sa kabilang panig and Both with side. you also as well. Ginagawa niya yung trabaho niya bilang isang middleman, pero kapag dating na sa abutan ng pera, hindi niya abot sa kabila. Sa kanya na yun. Ganun lang nangyari. Ang nangyari, siyempre, alam ko, sir, na siya yung asawa. O sige, sir, before namin isakay ito, bayaran muna. So ako naman, tawagan ko si driver ko. Kuya, okay ba dyan? Okay, sir, na-videohan na ako, na-picturean na ako. Oo nga sige. Then when I transfer the money, Kanino mo transfer? sa middleman. Kasi pakilala niya, asawa siya yung kausap ko, hindi naman yung asawa niya eh. So transfer kay Manny, Ngayon, tinawagan ko ngayon, teka, parang alam ko na to, nasa kotse ako nun eh. Kuya, nabayaran ko na yan, kunin mo yung item. Ngayon, And then sinasabi ni seller na wala pa siya Wala pa nakuha siya ang bayad. Wala pa na-receive siya, kasi no. hindi naman binigay sa kanya. Sir, bakit ka po lumapit sa aming tanggapan? Ano pong gusto lumapit niyong po ako mangyari? sa tanggapan ninyo, number one, to give information to general public what's going on. Pangalawa, yung sa part ni GCash, kasi right after what happened, I contacted the staff to GCash. Kinausap ko siya about what happened. Sabi, ang first trabahong ginawa nila is to block the number. Alright. Sabi ko, ay ma'am, before you block the number, pinagsendan ko ng account na pera, in 10 seconds, kaya niya ma-transfer totoong account niya.
Sabi niya, yun lang daw ang magagawa nila. Sabi ko, hindi ma'am, you can follow the money. It's your app yung ginagamit. Tsaka, yung app ngayon pala, ginagamit na ngayon palagi sa sa scam Kasi after what happened, sir, I went to Station 6 to blatter the incident. That's why I'm familiar with the term, middleman scam. Okay, so kaya lumapit ka na sa amin para magbigay rin ng awareness na wala nang mabiktima. Lalo na ngayong holiday season. Ako, napakarami na naman pera ng tao. At the same time, nandyan na naman yung mga Saka lagi pong galit, sir, ngayon ng tao sa sorry Gcash, but that's what happening right now and you're not doing anything about it. Okay. Sige, ganito no, para siguro malaman pa natin yung ibang detalye sa sumbong na ito. Kakausapin natin ngayon yung seller ng treadmill, itong alias John. Magandang umaga sa inyo. Hello sir, magandang umaga po. Yes, no, Sir John, no. Sir, ano po ang naging experience ninyo sa side ninyo dito sa pangyayari? So, nag-post ako ng item na worth 45,000 kasi ang binigay doon is 60,000 na yun. So, malabo ko siya bitawan ng 21,000 na nabanggit dito. Ang kausap ko doon yung babae na which is yung pala middleman. Tapos ang sabi niya ay busy siya na sa office. So, ang mag-handle ng pag-book is yung mister niya, yung victim natin. So, yung 21,000 daw, magagaling daw sa mister niya, tapos dadagdagan niya daw. Tapos, ang sabi niya, kapag na-receive niya na yung 21,000 ng bibigyan ng mister niya, ito niya sa akin yung full amount. And then, ano nangyari, sir, pagkatapos? So, nangyari, yun nga, nung pagdating ng dito, nung lalamog driver, tapos kausap ng victim, tapos biglang nung sinend niya ng money, tapos nung ikakarga na, sabi ko, boss, wait lang kasi hindi na receive yung pera, saka hindi ako yung yung certain, Michael ba, yung pangalan ng namin. Okay, so, kailan, sir, nagkaroon ng sinasabing problema na nalaman ninyo na niloloko na pala kayo? Yun, sir, nung sinabi ng driver na send na yung payment. So, nung na-send doon ako nagtataka kasi wala naman akong binibigay na Michael ng pangalan. So, nangyari, sir, parang na-send na yung pera, pinakita nila Lalamove. Kayo nagtaka na hindi naman yun yung binigay yung sinasabi account number. Tama po ba? Yes, oo. Kaya, of course, hindi kayo pumayag na ibigay yung item. Yes, oo. Siyempre, hindi ko din ibibigay, boss. Kasi yun nga, siyempre, unang-una, alright. 45,000 yung post ko, tapos hindi ko pa naman nakatanggap. Alright. Po, sir, makakausap din namin sa kabilang linya. Stay on the line din po para marinig niyo po ang aming pag-uusap. Itong Public Information Officer, makakausap natin sa kabilang linya, Anti-Cybercrime Group or ACG, si Police Lieutenant Wallen May Arancillo. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir, ma'am, and sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Sir, nakakalungkot naman na meron naman po tayong kababayan na biktima ng tinatawag natin na middleman scam. Tama po kayo, sir, yung middleman scam, ito po yung uri ng online scam kung saan si mismong seller, legit na seller at legit na buyer yung nagiging biktima. And once po na naka-receive na yung middleman ng pera ay binablock po niya yung both parties. Ang pwede po natin gawin po dito ay lahat po ng documents na meron po yung si seller tsaka si buyer, pwede po natin i-screenshot yon and i-print po natin. I-gather po lahat ng documents na doon na pwede natin gamitin as evidence, most especially doon sa pag-transfer ng money, kung ano man po yung payment service provider na ginamit or yung financial institution. Kasi po, ang una po natin gagawin dito, once na dumulog sila po sa PNP-ACG, kukuhanan po natin sila ng statement and yun po yung gagamitin natin together with the evidence sa pag-apply nitong cyber warrant. I-implement po natin yun sa mga service provider na ginamit nung scammer and doon po malalaman po natin yung real identity nung taong yun na ng scam po. Alright, sige ma'am. No, for the side naman siguro just a little bit information para sa ating mga manonood. Ano po ang kailangan na tignan o mga red flag dito sa mga sinasabing online transaction para maiwasan ng panloloko? Opo. Sa katunayan po, para sa kaalaman na din ng general public or mga kababayan po natin,
As the technology evolve po, ito yung mga cyber criminals ay nag-iiba din ng mga techniques nila. And ang tawag po nito ay social engineering. Kumbaga, inaalam at pinag-aaralan din po nila kung anong pwedeng gawin para makapang-scam. Ang unang-una po natin gawin dito, kung most especially doon sa mga marketplace, mas mainam po na maging mabusisi tayo. Tignan po natin kung meron ba itong ibang post na mas kapaniwala yung presyo. Kasi po yung kadalasan, itong mga scammers, ginagawa nila, kinukuha po nila or grab photo, kinukuha nila yung mga pictures na yon at nire-repost at pinababaan yung price. Ang isa din po ditong red flag ay kung mag-transaction man sila sa atin, hindi sila nagbe-video call, hindi sila tumatawag, naghihingi sila ng bayad before i-deliver. So mas mainam po yung cash on delivery. Kung hindi man po sila mag-agree doon sa cash on delivery, mag-video call po tayo from the very beginning ng transaction up to pagsakay po nung mismo item na binibili natin. Or mas mainam po na puntahan na lang po natin at tayo mismo mag-pick up. Kasi sa para na din sa kaalaman ng lahat, meron din pong mga riders na tinatangay itong mga items na ito. Kaya kailangan din po nating magdoble ingat. Alright. Sige po ma'am, no, maraming salamat doon. So, masasabi namin siguro ma'am na asahan namin nagagawa niyo ng agaran aksyon itong problema ni Sir in regards dito sa pagsascam and paghabol dito sa manloloko. Alright po ma'am, maraming salamat po sa inyo. Yes po sir, anytime po sir, pumunta lang po sila sa PNP ACG office. Pwede din po nila ako hanapin doon and para ma-assist ko na lang rin po sila. Alright. Maraming salamat po, ma'am. Ayun, may paraan naman pala. Kanina may problema ka dun sa parang payment service provider. Ito namang ACG, once na ma-file mo lahat, like yung complaint, yung mga ebidensya mo, kaya nilang ipatawag yung service payment provider para at least pakilusin, di ba? At malaman natin yung real identity nung taong kumuha ng pera mo. Of course, this won't be an overnight thing. It will take a process na kailangan talaga gawin para mahabol yung tao. Marami naman tayo din na nakikita na nagagawa ng paraan ng ECG. So, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Alright po, sir? Definitely, Sir Carl. Maraming salamat. Pero Sir Lester, I'm sure meron kang takeaway sa nangyari dito na... Ang takeaway ko, yun, to learn from it. Kasi nga, ang style nila, ma'am, syempre, since online yan, in any moment, may bibili kang katapat kayo. So, unahan din kayo. So, yun yung naging... Siguro yung bugso ng damdamin, ma'am, no? Yung urgency rin. Alam mo kasi kapag kunyari, tulad ng sinabi ni Lieutenant kanina, magduda ka na pag sobrang baba ng presyo. Kunyari, parang 1 unit left, taktika nila yun para bumili ka na agad eh. Para maging diba? And also as well, mag-iingat tayo. For example, dapat yung gusto natin yung masusunod. Hindi yung gusto nitong middleman or kung sino man nakausap natin. And also at the same time, kahit magpakilalang asawa, it's a lesson learned also as well, na gagawa natin ng paraan na makausap yung mismo nagbebenta. Yes. Para naman po to sa lahat talaga, kaya natin inere, Sir Carl and Dean, para hindi maulit sa ibang tao. Huwag po kayo basta-basta talaga magtiwala sa online, lalo na sa pera. 21,000 po yung nailabas na pera dahil sa treadmill na to. Napakalaking halaga po yun. Sayang po talaga. So, mag-ingat po tayo, maging vigilante po tayo. Laging maging paladuda para hindi po tayo nabibiktima. Magpasalamat na tayo kay Sir Jen. Sir Jen, salamat po sa oras ninyo ngayong araw. Asahan namin din na Sir John also as well na kayo makikipag-cooperate sa PNP ACG para mas mabigyan diin ang kaso na to. Alright po, sir? Yes po, at yung tayo po ng oras since kami working po ako. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Sir John. Salamat. Alright. Ngayon naman, no, sir, maraming salamat po sa paglapit dito sa aming tanggapan. And then, yung scheduling for pagpunta ng cybercrime ay magbibigay kami ng advice na galing dun sa mismong tao namin para makapunta na kayo agaran dun sa kanilang opisina. Alright po, sir? Maraming salamat, Sir Carl, sa mga binubuo mga staff ng Bitag, lalo na kay Sir Ben Tulfo, no, na talaga naman po mula noon nakakatulong po sa libo-libong Pilipino. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Sir Lester, sa pagpunta dito sa aming tanggapan. At dyan tayo nagtatapos sa sumbungan natin ngayong araw. Hinggit sa sumbungan, investigahan, ano man reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak Bitag, ilalaban kayo di iiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag #IpoBitag mo.